Morales humahabol rin dito. Tugawin, Roland Kita rin. Hindi rin nagpapaiwan dito. Napakagandang abangan. Yung ating mga sprinter dito, apat yung malalakas na rimatista ang mga nandito. Pero si Corpus ay umagwat na ang tuloy ng habol dito ni John Paul. Morales na iwan na nga dito si Ian. Napabitaw sa hatak rin dito ni John Paul dahil napakatuloy ang 60 base na dito si John Paul para habulin dito si Corpus at nagminor na. Dito si Corpus dahil naisip talaga niya na kailangan niyang dumiskarte dito. Dalawang sprinter ang Team Excellent Noodles. Kailangan dito isa ang magsasacrifice at magdudumistic para maitutuloy na. Pero papayag rin kaya ang mga Team Dirina at Team 7-Eleven. Corpus, dahan-dahang hinatak. John Paul at Ronan Kita dito. Tutok na muna sila dito dahil mag-aantay ng kakampi. Kaya mauobliga talaga dito ang dalawang Team Excellent Noodles. Tugawin. Inatak nito gawin at Ronald Kita, dumikit rin. John Paul at Corpus ang nasa likuran. Papadikit rin dito si Ian dahil nag-recover yung apat. Kumbaga nag-aantay rin sila dito. Umangat rito si Corpus sa kanan. Makakawala na kaya sa dito si Ian at John Paul. Morales humahabol na naman. Tugawin at Ronald Kita. Kailangan putulin dito ni Ryan Tugawin para hindi dumikit. Dito si Roland Kita. Sasakyan na ako ng kasalpukan rito ngayon. What's up mga sir, for today's video start in San Leonardo Cycling Challenge 2024 Road Race 84 kilometers open pro category. Defending champion natin si Ronald Uranza, pero dito sa laban na to sa araw na yan ay bawal siyang lumaro dahil sila yung mga lalaro sa ating ACC ngayong Kazakhstan sa darating na June 5 to 12. Kaya yung mga lalaro ng ibang bansa dito ay bawal silang lumaro. At shoutout din sa mga batang Bogmali. Mervin Corpus ang inaabangan ng lahat ngayon. Kayang manalo sa dami ng nakadilaw dyan. Andito pa mga Team 7-Eleven at saka Go for Gold Dirina at marami pa tayong iba't ibang team dito. Team Army, Team Excellent Noodles, dalawa lang sila dito. Sprinter ang dalawa dito at wala silang domestic. Kaya abangan natin to ngayon kung kakayanin ba nilang humabol sa bawat labas sa harapan ng peloton. Nasa harapan si Edson. Si Marco nakadikit rin. Andito rin si Jovan. Kaya magandang laban ang ating aabangan ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood natin. Shoutout rin ay Pableto Likawin, Nelson Sanchez from Carson, California, USA. Maraming salamat rin kay Sir Alex Bulan, Team Excellent Noodles, Humani, si Rice, lahat ng buong Team Excellent Noodles. Dito si Jeremy Go ng Team Go for Gold. Chill lang muna. Kung kanina ay sumabayan siya, pero sabi niya pinagbigyan niya yung mga bagets dito. John Paul Morales, dito muna sa likuran. Nananatili muna siya. Kung mga pinagmamasdanan muna niya yung harapan ng peloton. Marami siya mga backup ngayon. Steve Hora, si Iron, ang mga Team Go for Gold. Nandito rin si Kalkal. Kenneth Solis, magandang rematihan yan kapag napasama yan dito sa breakaway, pero walang ensayo to. Dahil sabi niya ay bihira na sila nakakapag-bike. Andito mga Team 7-Eleven. Nung nawala ang mga big guns ng mga Team 7-Eleven ay si Patrick. Grabe laki ng pinagbago sa kanyang mga laro ngayon. Kumbaga hindi rin nawawala sa ating harapan. Kenneth Solis sumusukli na sa harapan. 7-Eleven, Derena. Andito rin sa likuran natin si Mervin Corpus. Ang inaabangan ng lahat kung kakayanin ba niya ang mga Navy ngayon na marami sila at dalawa lang sila. Si Arking nakadikit na rito kay Corpus. Kung mga marami ang nakabantay at marami pang backup. Andito si John Paul at parang tatlo lang dito ang wala dito sa mga Navy. Si Uranza, John Rinabara at si Pacquiao. At ang wala dito sa kanila, kaya marami talaga ang kalaban dito ngayon ni Corpus. Ang mata nila na kay Corpus lagi. Yan timbang si Corpus nasa harapan ng Navy. Si Matt Marco lumilingon rito kung habulin ba niya. John Paul Morales umangat na rito. Sinuklian kagad si Ronald Kita rito dahil nakita nila na si Corpus ay nasa harapan na hindi pwede silang magpapaiwan. Dito si Bus Chulo Baltasar. Sinubukan pa niyang humabol rito. Kumbaga yung ating mga amateur ay dito naman sila mata-challenge sa ating mga pro kung kaya na ba nilang sumabay. Kung kaya na ba yung kanilang ensayo na kumbaga subukan nila yung ating mga pro dito. Kumbaga dito sila matcha-challenge. Kaya dapat talaga sa ating mga mature ay huwag kayong matakot na kalabanin yung ating mga pro. At ito ay naghahabol na sila dito dahil mayroon tayong mga umaagwat na sa harapan. Kenneth Soles, ito si Idol dito, naka-aero na siya dito. Drogehan talaga to yung ating laban. Si Aidan lumabas din sa kanan. Tugawin nandito na sa harapan kasama si Corpus, George O'Connor.
Ang ganda nung ating laban ngayon ha. Sprinter to sprinter tayo ngayon. Kumbaga patag yung kanilang laban rito. Marami ang mga matutulin rito dahil wala tayong ahon. Andito si John Paul Morales. Lalaban at lalaban yan rito ngayon. Dahil wala yung mga domestic ng Team Excellent Dodos at dito hinatak niya dito. Si George O'Connor, kailangan niyang tumulong na muna dito. John Paul Morales, nagwawala na dito. Dahil nakita niya na si Tugawin at si Corpus lumabas siya, kaya ito ay naghahabol na siya rito. Corpus, nasa harapan. Tugawin. Andito si John Paul, pinagmamasdan niya yung harapan. Dahil nakita niya na yung dalawang Team Excellent Noodles ay hindi nawawala sa harapan. Dahil dalawa lang sila sa bawat angat ng harapan. Ay dapat ay kasama sila dito dahil si Tugawin at Corpus madudrugi sila sa kakahabol ngayon. Ito yung harapan. Lago nasa harap din at si Ian Timbang. Ito yung kanilang grupo rito. Kumbaga umagwat sila pero marami sila kaya nag-aantay sila kung sino rin ang hahatak. Corpus at si John Paul dito hindi talaga nagpapaiwan rito. Kapag may lalabas sasama at sasabit talaga siya. Dahil alam niya na kapag nakawala dito si Corpus at si Tugawin, hahabol siya at waterboy na muna dito si John Rinabara dahil bawal sila rito. Roland Kita nagmamasid-masid dito sa likuran, dahan-dahang bubungad sa kaliwa dahil nagpahinga yung kalang grupo. Roland Kita dahan-dahan siya dito. Umagwat kami kasi mobs. Alam niya na dalawa lang sila kaya kapag may lalabas sa harapan ng kanilang grupo ay sasama siya at lalabas. Kami kasi mobs, lumabas siya dito dahil kailangan niyang samahan rin dito si Roland Kita. Dahan-dahang umagwat si Roland Kita rito pero si Tugawin hindi pumapayag dito. Si Kamikasi Moves na hindi rin siya makakadikit sa may mga lumabas sa harapan yung kanilang grupo rin dahil alam nila dalawa lang sila. Sasabit at sasabit dito ang mga sprinter. John Paul Morales hindi rin nagpapaiwan rito. Ang tuloy ng habol dito ni John Paul, 58 kps dito para makakadikit siya dito. Kaya Tugawin at Roland Kita, kumbaga hindi pwedeng magpaiwan dito si John Paul. Kapag may lalabas dito, kailangan sasama siya rito ngayon dahil mauobliga rin dito sila Tugawin sa kanilang pagtrangko dito dahil kapag dumikit na naman marami ang mga backup ni John Paul kaya mahirap kalaban yung kanilang laro ngayon dahil dalawa sila dito at walang domestic. Si Corpus kasama si Ian, dumikit dito si Corpus, kumounter dito ngayon, sumukli din si Ian at Morales dito hindi rin siya magpapaiwan. Tugawin at Roland Kita humabol rin, nagkakabanatan na naman dito yung mga sprinter, nandito na sa harap. Ang gandang laban kapag naitutuloy ito ngayon. Si Corpus umagwat dito, ang tuloy ng habol ni John Paul dito dahil hindi niya pwedeng paagwatin pa, kailangan dikitan niya kaagad. Kaya ito napabitaw rito si Ian sa hatak ni John Paul. 60 kps na yung hatak rito ni John Paul para si Corpus ay madikitan niya kaagad. Kumbaga hindi na hinayaan dito ni John Paul na umagwat pa ng tuloy-tuloy si Corpus dahil alam niya na kapag makaagwat na si Corpus mahirapan siya kaya ito ay dinikitan niya kaagad at apat na sprinter ang nandito sa ating breakaway. Corpus, Morales, Tugawin at saka Roland Kita ng team Go for Gold. Napakalakas na yan. Sayang wala dito si Kenneth Soles. Nandun pa sa ating grupo kapag naitutuloy nila ito. Magandang abangan to sa rematihan pero kailangan dito sa mga Team Excellent Dolos merong isang magsasacrifice dito na magtrangko, magdodomestic muna dahil dalawa silang sprinter dyan at dumikit rin dito si Ian dahil nagpahinga nga sila. Tugawin, hinatak, Roland Kita, John Paul, Ian Timbang at Corpus ang nasa likuran. Dapat merong isa dito na magdodomestic muna para maitutuloy nila pero mahirap ang bunuin to dahil meron pang apat na eco to dahil Team 7-11 wala dito malamang maghahabol talaga. Corpus mga dito sa kanan, pinilit dito ni Corpus na lumabas siya dito dahil alam niya na nandito si John Paul. Kailangan niyang pakalasin muna rito na pero mahirap pakalasin ang mga veterano. Si Ian hinatak ni Ian John Paul pero hindi nakayanan yung hatak rito ni Ian kaya si John Paul lumabas. Tugawin, pinutol niya muna dito para hindi na dumikit rito si Roland Kita. Kumbaga kapag walang ibang maghahabol dyan pwede nang maitutuloy pero Team 7-11 hindi pwedeng hindi maghahabol dito at Corpus hinatak niya si Ian, dumikit rin dito dahil dinahandahan na muna ni Corpus yung kanilang grupo rin. Dahil si John Paul dito hindi na muna siya papalit dahil aantayin yung kanyang mga backup rin nasa likuran at Mark Ryan Lago nandito na sa likuran kasama si Patrick at ang ating veterano si Tatay Tos. Kita nyo naman yan, insayado talaga. Dumikit rin dito si Tatay Tos, hindi rin talaga nagpapaiwan, dumikit nga at mayroon pa tayo naghahabol dito, marami dito ang naghahabol kasama na dito si Steve Hura.
At si Marco at si Iron andito na rin sa ating second group din. Papadikit dito. Dahil Navy ang naghahabol dito para marami sila dito sa harapan. Kaya makatulong-tulong na sila dito at naiwanan dito si JP Ularte. Kaya ito ay sinubukan rin talaga niyang humabol rito dahil nagpahinga na ang harapan. Grabe yung ating laban ngayon. Talagang ubusan talaga to sila dahil patag na patag. Lahat to sila ay mga ensayado kung magkapatiisan, tugawin at korpos. Kakayanin kaya nila pa ngayong makapagkatib ng breakaway. Grabe yung ating laban ngayon. Dito talaga natin makikita. Ubus kung ubus talaga dahil marami ang mga kalaban sa mga Team Excellent Noodles. Walang Team Excellent Noodles na nasa harapan. JP Olarte, Valdez, Corpus, lumabas siya dito dahil naghahabol na naman ang Navy dito dahil nakita nila na lumabas si Corpus. Kailangan lang babantayan talaga. Andito na si Arking, si Marco, Tugawin, dapang-dapa, Adrian. Grabe yung ating laban ngayon rito Kailangan ay nakatuon yung kanilang paningin lagi kay Corpus na hindi talaga nila pwedeng pakawalan dahil alam nila na napakalakas si Corpus sa taon ng 2024. Kaya hindi mo lang pwedeng pakawalan talaga. Tatay Togs naghahanap ng kakampi mo na dito dahil nadroge si Tatay Togs kanina. Dahil sumabit siya doon sa kanilang grupo din para makakadikit. Ibang klase talaga yung laban rin natin ngayon. Si Corpus talaga ang binabantayan nila na hindi makasama sa breakaway. Pero nandito lagi sa breakaway naman si Corpus, Mark Ryan Lago. Umagwat si Corpus din, dumidikit rin dito sa likuran din. Sinubukan na dito ni Lago na umagwat dito pero si Corpus ay nakabantay kaagad. Nandito na si Patrick, si Azor nasa likod rin. Kapag papalit nyo dito yung dalawa at nagpapalitan, pwede nang maitutuloy pero grabe yung Navy kaagad. Nakabantay talaga sila lagi dito. Corpus pwede niyang hatakin rito pero baka rin masilat sila dito kapag hatakin rin ni Corpus. Kaya dito ay tinatansya rin dito ni Corpus. Walang pumalit. Mark Ryan Lago, dinahandahan. Aabutan na naman sila dito kapag hindi sila nagpapalitan. Sabi ni Patrick, palitan na muna tayo para may tutuloy. Pero siyempre si Azor dyan, aantayin yung kanyang mga kakampihan nasa likuran. Binuka, wala nang gusto mag-triangular rito ngayon. Kaya ito ay papadikit sila Steve nandito na sa likuran. Dahil si Azor dyan ay tutok. Andito na si Steve, si Ian, Tatay Togs. Nakabantay talaga dito kapag may lalabas Veterano, Gilbert Valdez, napakangat siya dito sa angatan rin Steve para dumikit. Marami na sila dito kapag nagpapalitan sila. Pwede pero pinapagod nila dito si Corpus, si Patrick hinatak. Mark Ryan Lago nasa likuran. Dito ay nagkukontrol na muna sila dito na kailangan talagang pagurin na muna nila si Corpus para hindi talaga manalo dahil sa taon ng 2024 grabe yung pinakita ni Corpus wala tayong masabi yan kundi sipag, tiyaga, pagkain, pahinga ang sabi nga ni Corpus para daw ay talagang lumakas si Corpus nasa harapan pero binuka niya si Steve. Nag-aantay sila dito kung sino magtatrangko. Kaya ito ay aabutan na naman sila dito dahil nakawala na sana sila kaya John Paul at saka kay George O'Connor pero dahil bumagal sila dito dahil nag-aantay sila kung sino ang magtrango pero umagwat dito si Mark Ryan Lago at Ray Corpus. Dito rin si Azor at si Steve Hura umagwat na dito si Mark Ryan Lago. Kung kanina ay nag-aantay sila kung sino ang magtatrango pero ngayon ay umagwat si Ian Timbang. Luwa siya dito dahil pahinga yung kalang grupo. Eto na solo breakaway. Matindi yung maintain rin dito 47 kb si Mark Ryan Lago ng Team Go for Gold. Grabe din yung kanyang breakaway doon sa may laro ng Sambales. Talagang sinubukan niya, naka 50 km siya pero talagang inabot din siya at ito ay nag-jump rin si Ian Timbang ng Team Derena para samahan naman itong si Mark Ryan ng Team Go for Gold. Napakatindi at napakainit yung ating laban. Kumbaga ubusan at dito yung ating dalawa ay ito ay bumuka muna. Inaantay na muna dito ni Ian Timbang kung papalit ba siya kaagad dahil kailangan rin niyang magre-recover dahil estudyante pa yan. Kumbaga mahirap pagsasabayin ang pagbabike at saka pag-aaral. Mark Ryan Lago, hinatak na naman niya dito. Ian Timbang nakikiramdam sa likuran kung ano ang kanyang gagawing diskarte rin dito. Kaya Mark Ryan Lago, pinagmamasdan niya dito ang hatak rito ni Mark Ryan Lago. Dahil si Rago dito ay nagpupursige rin siya dito kaya ito ay nakatutok na muna rito si Ian Timbang. Binuka, Ian Timbang. Biglang umangat. Pinapakalas dito si Mark Ryan Lago dito sa kalang breakaway. Ayaw na samahan nitong si
Mark Ryan Lago na Ian Timbang, kaya itong dalawang breakaway natin ay pakalasan sila rito, pero napakahirap pakalasin si Mark Ryan Lago dahil veteranong-veterano yan. Yung dalawang breakaway natin ay pakalasan yung kanilang laban rin dito. At ito umangat na naman dito si Ian Timbang. Gusto talagang alis pa dito si Ian Timbang sa kanilang breakaway at suluhin niya. Pero mahirap pa suluhin dito dahil meron pa silang 3 ikot rito. At kapag nagtutulungan sila dito, pwede lang maisasagad Pero dito yung kanilang dalawang breakaway ay pakalasan sila. Kumbaga si Ian Timbang ay gustong munang suluhin niya rito yung kanilang breakaway, pero si Mark Ryan Lago ay hindi rin mapapakalas niya at bumagal. Itong si Ian Timbang rito, kumbaga meron tayong second group, papadikit dito. Marami dito, kasama sila Lance, Joshua at dalawang team 7-11 at si Grosby kasama na rin dito. Matindi talaga yung ating laban ngayon ubusan talaga, kailangan meron talaga silang pang dulo dito dahil napakainit rin ng ating panahon ngayon. Kaya more water talaga sila at dumikit na dito yung ating second group. At ito ay paparecover yung dalawa dito dahil sinubukan sana lang umagwat. Yun nga lang, hindi sila nagtulungan kanina. Kumbaga pakalasan yung kanilang breakaway at Mark Ryan Lago dumikit at paparecover pa sana itong si Ian Timbang. Pero ay nagkakabalata na ang harapan ng ating breakaway. Andito sa likuran din Ian Timbang at may lumabas, biglang lumabas yung sasakyan ako ng kasalpukan rito ngayon. Napasama si Lewis Krog. Eto, biglang lumabas yung kotse dyan sa kaliwa, kaya ito ay tinamaan dito sila Dwayne. At ito pagbagsak ng motor, tinamaan si Lewis Krog. Hindi natin talaga maiwasan yung disgrasya dahil biglang lumabas yung kotse. Ito ay napasama si Lewis Krog doon sa disgrasya dahil tinamaan siya ron. At Mark Ryan Lago dito na siya nagpupursige dahil walang standard, pero naka-formation na dito ang mga Navy sa ating likuran. Handang-handa ng humabol dito dahil napakarami nila. At si Kamikasi Mobs, kaya pa kaya ang rumimati ngayon. Corpus ang nasa harapan, George O'Connor, John Paul Morales nasa likuran, Roland Kita, si Corpus ang nasa harapan at nakatago, at biglang luwas dito si John Paul. Kung kanina ay nasa likuran siya, ngayon biglang lumabas rin dito at wala nang humabol dito sa kanilang grupo rin dahil si Corpus kanina ay dinadala niya yung alang breakaway at kailangan niyang magre-recover din, pero bigla silang inangatan dito ni John Paul. Ito hinahatak rito ni Corpus ngayon yung kanilang grupo rin dito para dumikit pa. Ronan Kita nasa likuran, George O'Connor, Steve Hura kasama na dito sa ating second group dahil umagwat na dito si John Paul. Pwedeng magpalitan sila dito para habulin, pero ang mata nila ngayon ay nakaya Corpus na hindi talaga manalo. Kaya ito ay nakabantay lagi sila kay Mervin Corpus. Roland Kita, kapag dumikit rin nito, handang rumimati ito, kaya nag-aantay sila rito na si Corpus talaga ang mapapagod rin. No choice dito si Corpus, kaya siya di talaga ang maghahabol dito. Dahil Team 7-11 at saka Go for Gold ay talagang tutok na muna yan sila dahil kailangan lang pagurin itong si Corpus dahil kapag hindi lang papagurin, alam na nila kaagad na re-remate at re-remate talaga si Corpus. Si Corpus, uminya siya rito dahil walang kapalitan dito sa paghabol. Ito Team 7-11, late na dito yung kanilang habol, at kapag tuloy-tuloy yung kanilang walang palitan dito sa kanilang second group ay si John Paul dito ay makakalayo talaga. Ito Team 7-11, dinahandahan, Corpus talaga dito ang magpupursige dito sa paghahabol ngayon. Andito na si Iron sa kanilang breakaway rin. Ronan Kita, Efren Reyes, Steve Hura, George O'Connor, tsaka si Mark Ryan Lago. Ronan Kita andito sa likuran. Si Corpus talaga dito ang nagpupursige, kaya kapag dumikit rito makakarimahati pa kaya dito si Corpus. Binuka ni Corpus, walang kapalitan. Si Edson nandito na rin. Ito, bumagal na naman dito yung kanilang second group. Kaya si John Paul dito kapag tuloy-tuloy at kahit magme-maintain lang dito doon si John Paul sa kanilang breakaway ng 40 kph ay mahirap nang madikitan dahil dito ay bumagal talaga sila dito dahil si Corpus sinubukan sana niyang humabol pero wala siyang kapalitan talaga sa kanyang paghahabol dito, kaya nahirapan din dito si Corpus dahil wala silang mga domestic, puro sprinter dito. At si Ryan Tukawin, si Edson ang humatak, George O'Connor ang nasa likuran. Si Efren Reyes, si Iron, Steve Hura,
At nandito rin si Patrick nung nawala yung mga bigas ng mga Team 7-Eleven ay si Patrick ay grabe yung nilakas niya dito sa mga Team 7-Eleven Kumbaga kakaiba rin ang lakas din ni Patrick. Kumbaga hindi rin nawawala sa ating harapan. Kapag nagpapalitan sila dito dahil nasa harapan lang si John Paul, pwede pang madikitan nila. Yun nga lang inaantay talaga nila dito na mapapagod si Corpus sa paghahabol din. Yun talaga yung kanilang binabantayan na kapag gagalaw si Corpus, gagalaw din sila. At wala dito si Ian Kamingaw ng Team Victoria. Kaya ito ay nakabantay sila lagi dito kay Corpus. Kapag gagalaw, tsaka rin sila gagalaw. Nandito si Steve, Roland Kita, Efren Reyes, Mark Ryan Lago, si Edson, si Iron, Patrick. At nasa harapan si Corpus. Walang kapalitan talaga rito. Yung ating solo breakaway ay tuloy-tuloy na dito. John Paul Morales solo breakaway. Matindi yung kanyang maintain, 51 kps. Kaya mahirap nang madikitan to. Dahil yung ating second group ay nagpapahinga at walang kapalitan. Si Corpus kapag dumikit naman at pilitin na hatakin talaga ni Corpus, baka pagdating sa dulo ay wala rin siyang pangrimate. Kaya ito yung ating solo breakaway. Tuloy-tuloy na siya dito maintain 50. Hindi pa bumababa dito si John Paul ng 40. Kaya ito ay tinitiis din dito ni John Paul dahil alam niya na si Corpus ang binabantayan nila. Kaya ito ay si John Paul dito tinitiis talaga niya yung kanyang sipa rin na hindi rin siya madidikitan rin. Grabe, nakanganga na yan si John Paul rito sa kanyang breakaway. Nasa harapan si Corpus, nakabantay na dito si Patrick, George, andyan naman Efren Reyes, ligo na sila dito. At andito mga Team 7-Eleven Diyan naman si Marco, si Warren, at si Drugi na dito, si Dave talaga. At andito naman Mark Ryan Lago, dinadala pa niya rito para dumikit rin sila Ronald Kita at Grospe, dalawang Team 7-Eleven rin. At dito ay bumagal talaga, pero nasa harapan lang si John Paul. Yun nga lang ang iniisip talaga nila dito kapag gagalaw si Corpus dito. Yun talaga yung kanilang mata na kailangan ng babantayan. Ito, tinutulak na dito ni Corpus na patrangkuhin itong si Efren Reyes. Pero syempre ay nakabantay talaga sila dito ay Corpus na kapag gagalaw si Corpus, saka rin talaga sila gagalaw. At George O'Connor, kung nung laro ng Zambales ay nakakawala siguro si Corpus, ngayon baka mahirap nang makawala dito si Corpus dahil si George O'Connor talagang nasa bantay na lagi. At Ronald Kita, dinala niya dito para dumikit yung kanilang grupo rin dahil nagpahinga nga yung kanilang grupo, yung second group, dahil walang gustong magtrangko na. Dahil kapag pilitin rin dito ni Corpus hatakin, maludrogi rin siya. Kumbaga yung mga nasa likod rin ang re-remate. Kaya ito ay tinatansya ng dahan-dahan muna ni Corpus. Ang iniisip ni Corpus dito, rematihan na lang siguro tayo dahil hayaan na lang ngayong solo breakaway. Dahil kapag pilitin ko, baka ako rin yung mauubusan. Si Corpus nasa harapan, si Patrick, Steve, George, Efren Reyes, Grospe. Ang tindi ng ating laban ngayon. Kumbaga mahirap talaga kapag marami ang kalaban mo. Drugihan talaga si Marco, si Iron, Roland Kita at saka si Mark Ryan Lago. Dito ay bumagal talaga sila. Kumbaga last lap yung ating laban. Pagbalik nito ay rematihan. Pero dito ay nakabantay dito si George O'Connor dito kay Corpus. Kumbaga nagsisi siguro si George O'Connor nung sa laro ng Zambales nakawala si Corpus. Kaya ngayon ay talagang hinihigpitan niya yung bakos o kaya belt dito ni George O'Connor para si Corpus ay hindi makakawala. At nandito pa si Steve Hura na back up rin, kaya si Corpus dito nahihirapan. At dito ay nag-iiwasan na sila kung sino ang magtatrangko rin. Si Corpus bumungad. Pwede pa sanang magpapalitan sila dito para habulin at para dumikit doon kay John Paul. Dahil nasa harapan lang si John Paul, yun nga lang inaantay talaga na ito, gumalaw na dito si Corpus. Hinatak na naman dito. Kumbaga walang kapalitan talaga dito si Corpus dahil siya yung kanilang binabantay. Ito binuka ni Corpus. Wala na naman pumalit sa kanila rito. Si Corpus umagwat. Pero nakabantay dito mga Team 7-Eleven na kapag lalabas dito si Corpus, saka rin talaga sila gagalaw. Marami pang pangpanayan yung mga nasa likod niyan. Pero yung pangtira niyan ay pangrimate kapag dumikit rin sila doon kay John Paul. Siyempre pautakan lang at kailangan talaga diskarte. Kahit malakas ka, kapag wala kang diskarte, hindi ka talaga mananalo. At si John Paul rito, tuloy-tuloy na yung kanilang breakaway. At kapag hahabol sila dito, medyo late na to dahil si John Paul ay tuloy-tuloy na dito na. Go for gold ang humatak nila dito dahil naisip nila na si Corpus dito ay hindi na humabol rin dahil kanina si Corpus diyan ang nagpoporsige. Yun nga lang ngayon,
Lumipat na sa gitna si Corpus. Sabi niya, dito na lang tayo mag-remat yan. O ako rin tayo siguro mahirapan. Kaya si Corpus dito ay lumipat na sa gitna. Kaya mga Team 7-11 at saka Go for Gold naman ang humabol na dito. At si John Paul, tuloy-tuloy na yung kanyang breakaway. Kahit mag-maintain lang si John Paul ng 40, mahirap nang madikitan yung kanyang breakaway. Dahil itong grupo na dito ay bakal tulin. Ito si Edson. Si Grospi nasa harapan. Ito wala nang gustong magtatrangko lang rito. Ito si Justin tumatakbo rito ngayon. Mark Ranlago, si Iron. Inubukan niyang umagwat rito pero tumutulin talaga sila rito. Nag-aantay lang talaga sila dito kay Corpus na kapag lalabas dito si Corpus, tsaka rin talaga sila lalabas rin. Roland Kita dahan-dahang umagwat. Si Patrick humabol. Efren Reyes nasa likuran. Grospe andito pa, kumbaga re-remate rin yan. Pero nag-aantay talaga sila rito. Ito tumutulin. Kapag nagpapalitan sila, pwedeng madikitan yung ating solo breakaway dahil marami sila dito sa second group. Pero hindi talaga nila gagawin dahil ang aantahin talaga nila na si Corpus talaga ang yung kanilang mata at Mark Ryan Lago rito. Nahirapan dito na si Mark Ryan Lago dahil drogin na to. Kumbaga kanina pa silang banatan at yung ating grupo sa second group ay dito nga sila ay nag-iiwasan kung sino ang magtatranggo. Si Iron sububok rin umagwat rito pero humabol ka agad. Ito si Corpus lipat na sa likuran. Roland Kita. Ito si Mark Ryan Lago dumikit pa dito pero drogin na to at meron tayong pa-water din dyan para hindi naman Valdez. Sinubukan pa niyang humabol dito pero late na yung kanilang habol dito dahil si John Paul ay tuloy-tuloy na yung kanyang breakaway, solo breakaway. Grabe yung maintain ni John Paul dito, 48 kung kanina ay 51 kbs, ngayon hindi pa rin siya bumababa siya 40. Andito mga idol natin, Ride Zip Zayanjar, maraming salamat din dahil nakapag-vlog tayo dito sa Maya San Leonardo. Nandito si John Paul, solo breakaway. Grabe yung kanyang maintain, 1.5 laps yung binuo dito ni John Paul pero hindi pa tapos ang laban dahil naghabol pa mga Team 7-11. Kapag nagpalitan kanina sila mga Team 7-11 at saka Go for Gold, pwede pang dikitan yung solo breakaway pero ang mata nila ay nakabantay kay Corpus dahil alam na naka-pick talaga si Corpus ngayon sa taon ng 2024 kaya nakabantay sila na kapag gagalaw si Corpus saka rin sila gagalaw. At yung ating solo breakaway tuloy-tuloy na dito si John Paul Morales. Kumbaga king is back kaya rito sa kanyang laban ngayon dahil umagwat na nga, malayo na yung ating grupo rin at si John Paul dito pinipilit talaga niyang umusad. Sumisigaw na yung mga kakampi dito ni John Paul na kargahan pa raw dahil papadikit talaga dahil si Grospe nandun pa at saka si Valdez naghabol dito mga Team 7-11 at saka Go for Gold. Ito si John Paul sagad-sagaran talaga yung cambio niya rito. Napakatining yung sipa dito ni John Paul. Kumbaga kanina ay inutakan sila, kumbaga nakatago sa likuran. At bigla silang inangatan dahil walang kapalitan si Corpus. Kaya ito ay napipilitan ang mga Team 7-11 at saka Go for Gold pero medyo late na yung kanilang habol rito. Kumbaga kapag nakakanan na si John Paul dito sa mga Petron, mahirap nang madikitan to dahil yung ating grupo sa likuran ay mag-aantay na lang ng rematihan yan. Solo natin si John Paul dito sa kanyang breakaway. Talagang natiis na yung isa't kalahating laps dito na si John Paul nagwawala talaga. Solo na kaya siya ang tatawid dito sa ating finish line at dito na nga si John Paul Morales solo nga tumawid dito sa ating laban ngayon. At dito naman sa ating likuran Steve Hora, nakalamang siya dito kay Corpus, umagwat. At pangalawa natin dito Steve Hora, pangatlo si Mervin Corpus. Talagang nahirapan din si Mervin doon sa rematihan nila. At nandito naman Roland Kita rito at Efren Reyes. Sino kaya ang makakalamang at lumamang rito? Si Roland Kita, Team 7-11. Grabe yung kalang laban, mainit ang ating panahon. Congrats kay John Paul Morales.